Hello, hello, Aris Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong October bonus reading para po sa inyong swerte and success. So mga Aris, let's begin. Inhale and exhale at the center of your reading, your power. This time, you have the Two of Cups. Beautiful. In the area of what you need to practice more, meron po kayong Tower card. Yes, yes, yes. Napakaganda nito. Huwag mong katakutan yan. This is very beautiful. Mamaya explain ko. In the area of what you need to hold on to, you have the Seven of Pentacles. Lovely. In the area of what you need to embrace, you have the Ten of Pentacles. In the area of your what to expect this time, meron po kayong Knight of Cups. In the area of what to fix, you have the Ten of Swords. Beautiful. In the area of your good things, meron po kayong Lover's card. Wow, napakaganda. In the area of your divine messages, meron po kayong High Priestess. At ang message po from your future self para sa inyo this time, eto yon, patungkol sa inyong swerte and success. Mamaya po sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, thank you po mga Aris para po sa inyong donations and also po sa mga hindi nag-skip ng ads. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ako every time na meron po tayong free reading for Aris. So from the bottom of my heart, thank you po for not skipping the ads. Okay, so at the background of your deck, your background energy, you have the Five of Wands. Kitang-kita ko rito yung confusion, kaguluhan ng isip, o para bagang nalilito ka on what's the best step forward. Kitang-kita ko rito na marami sa paligid mo ang nagbibigay sa'yo ng mixed signals o magkakaiba o magkakasalungat na mga opinion, payo, suggestion, at hindi mo alam kung ano yung dapat gawin. Kita-kita ko naman yung determination mo this time, Aris, to fight, to give yourself, to do more, to reach more. Pero nakita ko rito na marami ka talagang mga tao sa paligid mo na you want to be better than them or reach further, reach higher. Pero nakita ko yung parang sometimes nararamdaman mo yung nasasakal ka na doon sa kompetisyon, sa araw-araw na pag-grind, araw-araw na pag-sumikap sa isang bagay, and you always feel na parang I'm not enough, o parang kulang pa, o kailangan kong higitan, kailangan kong lumaban pa, kailangan ma-exceed ko, especially yung mga standard na binibigay mo para sa sarili mo para maabot lang yung isang bagay. Nakita ko rito na this time around, Aries, don't look at other people as competition. Look at them as your inspiration, as your role model para makatulong sa iyo, maidagdag mo sa sarili mo yung mga potential na mga qualities or ginagawa nila na pwede mo maging armas din para mag-improve ka sa life mo. Narinig ko rito, don't look at other people's endeavor or other people's results. Kailangan nakafocus ka lang sa sarili mo, your own development, your own future. Okay? At the center, meron po kayong Two of Cups. Two of Cups all about you. I'm seeing here great communication with someone. Maaring pag-ibig ito for some Aries there. Nakita ko na kung kayo ay nagtutulungan, whether ng partner mo, ng kapatid mo, or your special someone, your relationship in your life. Nakita ko na mas magtatagumpay ka this time, Aries, kung kayo ay nagtutulungan. At wala masyadong batuhan ng kung ano-ano, walang bilangan ng ginagawa, walang bilangan ng pabor, walang bilangan ng nagiging nabibigay, kumbaga. Sa panahon ngayon para maging one great team kayo. Kung merong nakita ko rito, kung merong kayong kalituhan with someone or hindi pagkakaunawaan, mas maganda daw na kausapin mo. Okay? Mas maganda daw na linawin mo sa taong ito kung sino man niyang kaguluhan mo ngayon. Linawin mo sa kanya kung ano yung mga bagay na ayaw mo, kung ano yung mga bagay na naririnig mo, at kung ano yung mga bagay na gusto mo nang mahinto. Because if you could have harmonious relationship with everybody around you, magiging madali sa'yo ang pagpasok ng iyong frequency ng swerte at success. Okay? Nakita ko rito when it comes to contracts, when it comes to jobs, or parang negotiation with someone or something, kailangan daw sarili mo ang iyong intindihin more than anybody else. Okay, nakita ko yung pressure kasi. Pero kung mag-give in ka daw sa pressure, ay baka lalo ka mahirapan. Kaya kailangan daw nakatuto ka sa iyong growth more than anything else. Kaya kung meron kang kailangan, meron nahihirapan ka o feeling mo, I need more, I need this, I need that, kailangan mo daw maging bukas ka sa komunikasyon mo. Okay? Two of Cups.
The strength card, yes. Magpakatatag ka, especially with partnership. Some of you may ka-negosyo, business partner, kasamahan sa trabaho, o sa partner mo mismo, no? Nakita ko rito na parang you really need to be strong enough at maging matibay enough to really kumapit dyan at asikasuhin yun yung dapat yung asikasuhin. Kasi narinig ko, wala ka naman daw ibang choice kundi makipagtrabaho sa taong ito. No? Parang ganyan. So, ngayong time na to, panahon daw para lulukin mo ang pride mo. Eyes on the prize. Ano daw ba yung mahalaga? Alam ko, very, very toxic o kaya sobrang hirap na hirap ka na dyan sa inaasikaso nyong yan. Pero kung talaga matibay ka this time at kakayanin mo, makukuha mo yung magandang bunga sa partnership na ito o sa inaasikaso nyong ito. Kung ito man yung negosasyon, kontrata, pinipilahan, interview, ano? So, wag mo daw muna isipin yung iba. Isipin mo yung success nung ugnayan na ito para sa'yo. Okay? In the area of what you need to practice more, you have the Tower card. Nakita ko rito, Aries, you don't need to force things to happen. Okay? Yan ang payo sa'yo na yung spirit guide this time. Hayaan mo daw maganap ang dapat maganap. Huwag mo daw puwersahin ang isang bagay o kontrolin ang mga outcome. Halimbawa, bigyan kita ng example, nagpasa ka ng resume, may interview ka na, patungo ka na sa training halimbawa. And then, lahat yun pinaplano mo mabuti. Sobrang pagkakontrol mo sa isang bagay na frustrate ka every time na mali sa plano mo yun nangyayari. So, in order for you to achieve greatness, in order for you to really get to your best potential, wag mo daw laging planuhin ang mga bagay-bagay. Take it as it is. Kumbaga, kung may matanggal, kung merong aberya dito, kung merong dapat ayusin, ayusin. Kung may pagbabago, kung kailangan kong mag-adjust, mag-adjust. Okay? Because God's timing is God's timing. Wala tayong laban dyan, kumbaga. So ikaw, kailangan, kung may magbago, kung merong kailangan ayusin, kung kailangan ulitin, kung kailangan ko pagdaanan to na hindi ko akalaing nandito pala, go with the flow. Because pag nakita mo yung ability mo na sumakay sa agos, sa pabagong-bagong agos, kayang-kaya mong lumusot hanggang sa magtagumpay ka. Okay? Huwag mong pigilan na umagos ang tubig. Let it flow and you will see na kayang-kaya mo palang sumabay dyan. Okay? Siya nga pala, Aries, saan po kayo nanonood ng ating reading today? Comment down below po kung saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag-e-enjoy ng ating reading for today. Ayun, lumipad. You have the Sun card. Yes! Napakatamang-tama sa yung what you need to practice more. You need to think positive daw this time. Okay? Palayain mo ang sarili mo sa mga bagay na pumipigil sa'yo. Kapag may mga tao o bagay sa buhay mo na parang umaalpas, bumibitaw, nawawala, lumalayo, hayaan mo lang. Kasi ibig sabihin si God na mismo gumagawa ng paraan para lumayo yan, para bumitaw sa'yo, makawala sa circle mo. Ngayon, you always need, Aries, to think positive more than anything else. Okay? May gagawin ka, ito ang plano mo, sana nga tumama yung plano mo, pero habang ginagawa mo siya at kung sakaling malihis o magkaroon ng kakaibang ruta, daanan mo lang. Sabi mo, baka ito yung direction na gusto sa akin ni God, daanan ko lang hanggang sa matapos mo siya. Because your positivity will be a great ingredient in your success this time. Okay? In the area of what you need to hold on to, you have the Eight of Pentacles. You need to hold on to your professionalism, yung galing mo sa ginagawa mo. Alam ko marami ka ng pinagdaanan, marami ka ng naranasan. Kung ano ang po yung ginagawa mo ngayon, halimbawa ay meron kang long-term job, tapos balak mong umangat, balak mong magkaroon ng elevation o level up sa yung inaasikaso. Nakita ko na kaya mo naman eh. Ang kailangan mo lang talaga ngayon, have a consistent performance, consistent effort every single day. Ipakita mo palagi daw, Aries, yung galing mo. Because diyan manggagaling yung success mo. Halimbawa, ikaw ay may catering business. Lagi mo ipakita yung sarap ng pagkain, madali kang kausapin, madali kayong mag-set up. Kung ano yung mga bagay na ikakaunlad ng reputasyon mo, lagi mo daw kapitan yan. Yung integridad, yung dignidad, kung gaano ka kabilis kausap at ka-efficient sa workplace mo, lagi mo daw pang hawakan yan. Because dadalhin ka niyan sa malayo. Okay? The Eight of Pentacles, clarify natin. Eight of Pentacles being clarified by... Nakita ko rin dito kung meron kang chance para pataasin daw ang level of your expertise. Halimbawa, balak mong pumunta ng mga workshop, seminar,
Para nakita ko rito kung kailangan pa namang additional permit o kung balak mo mag-masteral, doctoral, or additional knowledge para talagang ma-solidify mo, magkaroon ng matibay na pundasyon, yung trabaho mo, yung career mo, mas maganda daw. Kasi mas tumatalas ang skills mo, mas tumatatag ang iyong career growth, ika nga. Okay? Eight of Pentacles, the Three of Pentacles. Yes, the people around you will be your helping guide para lalong patibayin yung ginagawa mo. Nakita ko rito na matuto ka daw makipag-collaborate, makipag-cooperate sa mga tao sa paligid mo, especially in your workplace. Kung ikaw po ay sales lady, maganda rin na marami kang connection, marami kang mga tao sa paligid mo na through thick and thin talaga maasahan mo sila sa trabaho. Mas maganda na maganda ang working relationship mo sa marami, makakatulong yan sa'yo sa pag-unlad mo. 'Di ba? Mas maganda kung walang drama sa trabaho, walang conflict, lahat kami okay. At kung ikaw ay nangangailangan, marami kang mahihingaan ng tulong, parang ganyan. Okay? In the area of what you need to embrace, meron po kayong Ten of Pentacles. Kailangan mo daw yakapin this time, Aries, ang mga bagay na pangmatagalan. Okay? Negosyo, kung may negosyo ka man, trabaho, ipon, especially ipon. Sa Baview, nakita ko parang nag-sign up ka for parang plan or insurance, parang ganyan. So, meron din sa inyo baka nagkaplano this time to have a serious talk about your retirement money, kung saan mo balak dalhin yung iyong naipong pera, mga ganyan. So, nakita ko rito na panahon na para isipin mo yung mga bagay na long-term sa life mo. Maaari ding bahay, permanenteng bahay, o nag-iisip ka na ng long-term education for your kids, maganda rin yan. So, para nakita ko rito, kailangan mo daw yakapin yung mga bagay na yung vision mo ha, yung pananaw mo, nandoon ka na 10 steps ahead. Especially for your growth, for your family's growth, for your financial growth, at para sa stability ng pinapanghawakan mo this time. Kaya kung ngayon medyo gulong-gulo ka pa, litong-lito ka pa, marami pang chaos sa life mo, kaya po yung pinapayuhan ng yung spirit guides na unti-unti mo nang linisin sa isip mo yung mga bagay para pagtagal, hindi na siya humabol pa o magbabalik-balik sa life mo. For example, may conflict ka with a sister o kaya with a pinsan. Eh, paano kung kasama mo siya every family reunion, every family gathering? So maganda nang ayusin na ngayon para in the long term, maging matibay ang relasyon at hindi na siya maging komplikado. Parang ganyan. Kung ito man po ikaguluhan halimbawa sa iyong negosyo, panahon na para pag-usapan ng family yung setup para tulong-tulong kayo kumbaga. Okay? Ten of Pentacles, dalawa, kunin natin. You have the King of Pentacles, yes. Panahon na daw para ikaw, Aries, ay maging grounded, no? Especially with sa pundasyon ng mga bagay na binubuo mo. Kung ito man po ay patungkol sa iyong retirement o negosyo o career path, kailangan daw talaga doable ka at saka alam mo yun, yung go-getter ka. You know what to do, sigurista ka, practical, kumbaga, maghahanap ka ng mga pagkakataon na step forward pagdating sa pagbuo ng mga bagay na long term na kayang-kaya mong gawin. Huwag ka daw mag-isip na masyadong superficial. For example, balak mo, may pera ka ngayon, balak mo magtayo ng another pure gold branch pero hindi siya swak, 'di ba? So sabi ng spirit guides mo, yung kaya lang natin, yung kaya mo simulan this time. And then wag susukuan. Kung meron kang gagawin ngayon na alam mo, ramdam mo to alam mo na kaya mo siyang dalhin pang matagalan, pagtiyagaan, wag susukuan, okay? Maraming roadblocks dyan, hindi ka ta sugarcoat, pero kapag kaya mo. Okay? And then, be smart, be sigurista, maging practical sa approach mo para hindi ka ma-overwhelm. Kung ano lang yung kayang gawin every step, every day, doon ka lang muna mag-stick. Huwag kang mag-step ng 50 steps forward agad-agad. Okay? In the area of what you need to expect, ito yung talagang may expect mo this time. Some of you parang o-offeran. I don't know why. Either o-offeran ka ng a new opportunity or a sideline. Baka pinsan mo offeran ka ng pera, panimula para magnegosyo, o kaya offeran ka for a promotion, kitang-kita ko yan dito kanina pa, o kaya ikaw ay ino-offeran na mag-take ng gantong exam, sabihin sa'yo, uy, Aris, gusto mo ba mag-level up sa trabaho natin to? Sabi ni boss, mag-take ka doon ng isa pang licensure chuchu para alam mo yun, ma-solidify yung promotion in the near future, mga ganyan. So, i-accept mo yung challenge, no? Nakita ko rito na itong offer na to will give you the boost or level up dyan sa ginagalawan mong industriya. So, congrats po.
Kitang-kita ko rito yung pag-angat mo. Kaya kung confused ka ba, nalilito ka pa, edi upuan mo, pag-usapan ninyo ng lover mo, pag-usapan ninyo ng loved ones mo para planchado moving forward, okay? The Knight of Cups, clarify natin. Knight of Cups being clarified by the Temperance card. Yes, Temperance card, tiyaga. Especially sa offer na to. Nakita ko na yung i-offer sa'yo, aasikasuhin mo siya ng medyo matagal, parang ganyan. Kaya nga tama rin yung nakita ko kanina, parang o-offeran ka for a licensure, parang additional credential, parang ganyan. So, kailangan pag-aralan, kailangan lakarin, kailangan buhisiin. So, nangangailangan to ng pasensya para sa'yo. Pero nakita ko na kung aasikasuhin mo yan ngayon, maganda ang reward for you. Bigyan pa kita ng isang example. Halimbawa, merong in-offer sa'yo, trabaho sa Japan. For example lang ha. And then, ang haba-haba ng proseso. Kailangan pa kumuha ng gantong permits, licensure ganto-ganto, o kaya mga attest the certificate, halimbawa lang. Hindi ko alam kung ano yung mga kailangan. Halimbawa ganon, maraming papeles sa kailangan. So, kailangan mo daanan yung proseso. Huwag ka daw mag-shortcut, huwag ka daw mainip, huwag ka daw tamad, tamad sa pagdaan sa proseso. So, kailangan talaga na mahabang-mahabang PC mo dito pag niyakap mo tong offer na to. Because sa dulo din naman, ikaw din naman mag-benefit eh. So, daanan mo yung proseso ha. Huwag kang mainip at huwag kang mataranta or huwag kang malula sa dami ng asikasuhin. Because your patience will have really a great, great reward for you. Archangel Michael is here telling you na may magandang paparating. Basta tapatan mo lang ng sipag, tiyaga, makukuha mo yung outcome. Okay? In the area of your challenge, you have a challenge what to fix ngayon time na to sa buhay mo para matumbok na yung swerte and success. You have inner cosmos to embrace the light. First, acknowledge the dark. Trauma, seeing, go deeper. Yes, tapat na tapat to. Para makabangon ka, kailangan mo harapin kung ano yung mga dapat mong labanan. Yung mga kabulukan o kadiliman sa life mo. Halimbawa, takot-takot ka mag-try, mag-apply kasi hindi ka magaling mag-English. So harapin mo yung mga bagay na kinakatakot mo para hindi na siya makahadlang pa sa pag-asenso mo. Now, the message of lack of awareness, missed chances, and unseen risks. Seek facts and stay open-minded, insight and opportunity. Yes, nakita ko rito yung pagkakasarado ng utak mo or limitasyon sa sarili mo na hindi mo nakikita, hindi ka nagiging aware sa paligid mo na, ay, potential to, pwede to sa akin. Ay, may potential to sa akin, pwede to. May potential din yan. So, kung ikaw ay aware sa sarili mo at saka sa mga bagay na pwede mong yakapin, pwede mong magamit, marami kang resources, marami kang pwedeng kuning diskarte. So, open yourself. Especially here, in the area of what you fix. Hindi porket bumaksak ka, hindi porket tatalo ka, hindi porket nalaglag ka o nag-fail ka, nandiyan ka na lang forever. You need to be aware na kayang-kaya mo pang bumawi. Kayang-kaya mo pang bumangon. Meron pang pintuan naghihintay para sa'yo na lumarga ka at makabangon ka from pagkalagapak mo this time. Okay? Narinig ko rito na kung may aberya man, kung nahihirapan ka man, kung nalulubog ka sa kumunoy, wag kang mag-i-stay dyan. Bangon palagi, okay? Because ang pagkatapos ng Ten of Swords, talagang good news to eh. Sisibol na yung araw for you eh. So why dwell on the pain kung kaya mo naman lumaban pa, okay? Nakita ko for you, don't lose hope. Ang binibigay sa iyo ng Ten of Swords, rurok na yan. Rurok na yan ng pain, rurok na yan ng paghihirap. Pagkatapos niyan, unti-unti ka nang aangat. Kaya ngayon, harapin mo na siya. Okay? The Ten of Swords, the Justice card, yes. Ibigay mo sa sarili mo, Aries, ang hustisya na kailangan mo sa sarili mo. Ano ibig sabihin nun? Pag ikaw ay nadapa, pag ikaw ay bumagsak, pag ikaw ay nahirapan sa buhay, huwag mo laging isipin na talunan ka. Huwag mo laging isipin yung victim mentality. Kailangan mong ibigay sa sarili mo yung hustisya. Babangon ako, magsisimula ako ulit, mag-try ulit ako ng bagong bagay. Harapin mo yung katotohanan ng buhay mo with a sword here. Sinasabi niya, ibalik mo yung balanse sa buhay mo. Magsimula ka with your reality. Be aware. Okay, halimbawa, na-lay off ka sa trabaho. For example, 2 years ka nagkatrabaho doon, bigla kang tinanggal. So ngayon, talagang sobrang painful, malungkot na malungkot ka dyan. Sabi rito, teka, ano ba yung reality ng buhay mo? Ay, okay, dati nakapag call center na ako, may bukas sa call center dyan, apply kaya ako. So, makakita ka ng mga potential na pintuan para sa'yo base sa reality na makikita mo sa paligid mo. So, don't lose hope. Marami ka pang paraan, okay? In the area of your
good things, your fortune, you are exactly where you need to be, unknown territory. Yes, meron ka talagang bagong papasukin sa buhay mo. Itong offer na to, nakatadhanang dumating yan. Especially here, Temperance card is also divine timing, divine energy. So parang may binibigay sa'yo si God this time, panahon na daw, parang hinug na yung offer na to. So, wag mong katakutan, wag mong atrasan. Destined daw tong maganap for you. Now, the message, fellow travelers, support is all around you. Yes, kakasabi ko lang dito, with the Three of Pentacles, may mga taong tutulong sa'yo with pertaining sa mga pinag-aasikasuhan mo this time. So, kung meron kang ginagawang papeles, nilalakad, may pinoproseso ka, huwag ka mag-alala. May darating na tutulong sa'yo para gumaan yan. Okay? In your fortune area, meron po kayong Lovers card. Lovers is all about really putting yourself, your commitment to something. Okay? Hindi lang to basta kilig-kilig, pero pwede rin. Since nasa gitna natin, si Two of Cups, kitang-kita ko yung connection mo with other people. Alam mo, narinig ko dito, Aries, use your connection in your advantage. Yung mga backer mo, kakilala mo, yung mga taong maaaring tumulong sa'yo na talagang may close bond ka o kakilala mo sila, gamitin mo ang iyong connection para umangat ka. Nakita ko rin dito na wag mo daw susukuan, especially here with the Five of Wands and the Nine of Wands, na kahit gano'ng kabigat o kahit gano'ng kagulo ang isang bagay, kung alam mo yan yung bagay na gusto mong panindigan, panindigan mo. Because that will lead you to further success. Okay? Nakita ko rin dito with lovers, panahon na para mailawan ka o malinawan ka sa mga bagay na importante para sa'yo. Halimbawa, may trabaho ka sa araw, tapos lahi kang bumibili halimbawa ng labubu o kaya maraming sapatos. Panahon na daw para iset mo yung priority mo kung saan ka dapat nakatutok, kumbaga, in order for you to reach your success even further. Okay? The Lover's card, clarify natin. Nakita ko rito bagong pag-ibig. I don't know why. May darating na bagong pag-ibig sa gitna ng kaguluhan sa life mo. Parang ganun. So, congrats. Nasa sayo naman yan, Aries, kung tatanggapin mo eh. Pero, nevertheless, the people that you love in your life will be there as your support guide. Okay? Lover's card, the Three of Swords. Whew, wow. Narinig ko ayon sa yung spirit guides, this time around makakapag-move on ka na. Since nasa era siya ng good things, okay? Nasa era siya ng fortune, kaya wag mo tong katakutan. Three of Swords is telling you, unti-unti ka na nakakapag-move on sa mga bagay na nakapanakit sa puso mo. Whether relasyon man yan, o traumatic experience from the past, nakita ko rito na bibigyan mo ulit ng chance ang puso mo na maging dedicated sa isang bagay. For example, nahiwalay ka sa asawa mo, nahiwalay ka sa partner mo, kitang-kita ko yung pagalaan mo ng energy sa mga bagay na kapakipakinabang at magiging lesson na lang sa past yung mga bagay na nakadurog sa'yo. So kung ano man tong chaos na pinanggalingan mo o niranasan mo itong mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, panahon na para ibangon mo ang sarili mo. Especially at the back, you have the Ten of Cups. Ibig sabihin, fortune after difficulty. Kung ano man tong hirap na to, malalagpasan mo din yan at lilinaw sa isip mo yung mga dapat yakapin. So napakaganda for you. I-like mo tong video na to, Aries, to activate this fortune area. Pagbangon, paglimot, pag-move on, at iyakapin mo na yung mga bagay na may bagong saysay sa life mo. In your divine messages, meron po kayong balance, spirituality, and practicality. Yes? Napakasimple ng paliwanag dito. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Very good. Another message, take time to breathe out. Kung plano mo daw magbakasyon o mag-relax, bumitaw panandalian para makahinga ka, especially kung napahagulo. Gawin mo daw yan. For example, you want to take a vacation for 2 days, gawin mo, o magbakasyon ka panandalian. Nasa sa'yo kung ayaw mo gumastos, maraming paraan para mag-breathe out, no? Para makahinga ka from all the chaos and hirap. Pagbalik mo, mas malakas ka na, okay? In your divine messages, meron po kayong High Priestess. Ano ibig sabihin nito? Ang payo sa'yo na yung spirit guide this time, Aries, is to trust yourself. Okay? Wala kang kahit sino mang pwedeng, alam mo yun, pagkatiwalaan na higit pa kundi sarili mo. Alam kong ramdam mo kung ano yung gusto mo. Ramdam mo yung mga bagay na pwedeng potential mo makuha. Narinig ko rin dito na kung nalilito ka at walang mga sagot, halimbawa sa mga ginagawa mo, parang very, very confused ka, unclear yung mga tatahakin mong landas, listen to your heart. Ito ba talaga gusto mo? Alam mong mahirap, alam mong malabo pa, pero handa ka bang tulayan talaga yan? Kung yes ang sagot mo, that is your heart telling yourself to go to that direction. Hindi ka ililigaw ng yung intuition this time, okay?
Nakita ko rin dito, pagkatiwalaan mong skills mo ha, you have the potential. Hindi ka dadalhin ni God sa ganyang trabaho o sa ganyang negosyo o sa ganyang endeavor kung hindi niya alam na kaya mo yan. Okay? You can achieve more. So believe in your skills. Believe in yourself. The High Priestess, the Knight of Wands. Yes, Knight of Wands is really a card of enjoying life. Okay? Knight of Wands kasi parang go-getter ka, push, go, laban tayo, yung passion mo, yung dawang kapitan mo. Halimbawa, um, licensed teacher ka na, no? Tapos halos lahat ng schools na public puno na. Tapos pupunta ka sa kabilang city, sabi mo, layo-layo, pero doon lang may bukas. Pero dahil passion mo yung pagiging teacher, so good ka. Hindi ka sure kung may schools na bukas sa kabilang city, pero ilalaban mo. Kasi nananalig ka na yung passion mo, doon ka magiging maligaya. Kaya ilalaban mo yung isang idea. So parang ganyan. So nakita ko rito na kahit malabo, kahit di ka sure, pero dahil nandyan yung gigil at dedikasyon na gawin siya, yung isang bagay, gagawin mo siya. Okay? Because nakita ko rito, good news is about to come. Okay? Ang inyo pong message mula sa yung future self, mamaya pag-usapan natin. But first, bigyan muna kita ng fortune cards. Unang-una, crib, birth or conception of a child or enterprise. Yes, meron ko ito ipapanganak na bagong mga bagay, potential. Maaring kontrata talaga ito with a communication here with the Two of Cups. Another message of Star, guaranteed success. Wow, napakaganda for you. Meron kang garantiyang tagumpay this time. Kung ano po yung ginagawa mo, you will reach that success. Meron ka pa staff, you will be taken care of in difficult times. Yes, dalawang beses na sinabi rito, actually tatlo na meron daw tutulong sa'yo sa mga oras na kailangan mo. Kaya huwag kang mag-alala. Frying pan, trouble and accusations. Meron daw mga taong mag-accuse sa'yo, mga drama, issue. Panahon na para itackle mo yan and do the best thing, okay? Huwag kang makihalo sa drama. Kailangan isip ang pairalin mo, okay? Your outcome, the message from your future self 20 years from now, you have, wow, the Nine of Cups. Alam mo na, Aries, kung lagi po kayo nanonood sa akin, pag lumabas to, time na for you to make a wish. So ngayon, pumikit ka, mag-wish ka because a wish granted with the Nine of Cups. Kitang-kita ko rito, sabi niya, huy, wag kang mapagod, wag kang huminto, wag kang panghinaan ng loob. Sabi ng yung future self, makukuha mo ang dinasal mo. Napakaganda for you. Clarify pa natin. Meron ka daw wish na iniisip ngayon, makukuha mo daw yan. Wag ka daw mawala ng pag-asa, wag ka daw maliligaw, wag ka daw malidistract. Eyes on the prize, you will reach daw yung success. Napaka-successful na ng future self mo. Kitang-kita ko dito. Ace of Wands, wow. New life, new beginning. Sabi rito, yung plano mo daw, yung idea mo daw ngayon, yung gusto mong gawin, gusto mong takbuhan, gusto mong simulan, magandang plano daw yan, magdudulot daw sa'yo ng wish fulfillment para sa'yo. Meron kang wish na makukuha this time based sa tapang mo na ilaban yung isang plano. So, ano yung binubuo mo? Comment down below. Aries, ano yung mga plano mo for your future? Ano yung wini-wish mo? Isulat mo nga sa baba and i-claim mo to. Wish granted and a new life is waiting for you. Kaya yung planong yan, may potential yan. Wow, Aries. Good for you. Ito po ang inyong October swerte and success. Sa po ka nakarelate, sa po nakarelate, comment down below. Thank you again for watching hanggang dulo, Aries. I love you. This has been James for James Sarah PH. God bless everybody.